May kilala ka bang senior na biglang natumba? Wala namang nadulas, wala ring nadapa? Baka ikaw na yon, pero binaliwala mo lang. Isang araw, maayos kang naglalakad sa loob ng bahay. Pamilyar na sahig, walang hadlang. Pero bigla mong naramdaman, parang nawalan ka ng balansi. Hindi ka naman bumagsak. Pero may tanong kang hindi mo masagot. Paano kung hindi ako nakasalo? Yan ang hindi sinasabi ng karamihan. Hindi mo kailangang mabangga o mahulog para masabing may problema. Minsan ang katawan mo na mismo ang nagsasabi, pero hindi mo lang pinapansin. Kung ikaw ay nasa edad 60, 70 o lampas pa, hindi ito kwento ng kahinaan. Ito ay paalala ng karunungan. At ngayong araw, tatalakayin natin ang 8 pangkaraniwang ugali na unti-unting sumisira sa balanse ng katawan mo at ng loob mo. Pero hindi ito para matakot ka. Ito ay para maibalik mo ang kumpiyansa mong tumayo. Kumpiyansa mong lumakad. Kumpiyansa mong mabuhay na may lakas at dignidad. Kasaduraksama. At kung seryoso ka sa pag-iwas sa pagkakadulas, pagkakatumba, o pagkawala ng kumpiyansa mo sa sarili, magstay ka hanggang dulo. Dahil ang pang-6 na mali, yun ang halos nagdala sa akin sa ospital. Pero sa halip na mawalan ako ng pag-asa, natutunan kong pwede pa pala akong bumangon ng mas matatag. Simulan na natin. Isang maling sapatos, maling pundasyon. 11:00 ng umaga noon, si Aling Nerissa, 71 anyos, ay lumabas ng bahay para maghakot ng labahan. Suot niya ang paborito niyang tsinelas, manipis, madulas, at medyo lumang-luma na. Gawa ito sa tela na halos wala ng grip sa ilalim. Habang naglalakad siya sa sementadong daanan papunta sa likod bahay, nadulas siya ng bahagya. Mabuti na lang at napakapit siya sa poste ng sampayan. Pero yung kaba, parang bumigat ang dibdib niya. Paano kung hindi ako nakahawak? Yan ang tanong na bumulong sa kanya buong araw. Mula noon, hindi na naging pareho ang lakad ni Aling Nerissa. Mas mabagal, mas alalay, mas maingat. Pero sa halip na harapin ang problema, mas pinili niyang huwag pansinin. Kasi para sa marami sa ating seniors, kapag hindi pa naman nadadapa ng tuluyan, ayos lang. Huwag lang tayo gumamit ng baston. Huwag lang tayo palitan ng nakasanayan. Pero ito ang hindi natin napapansin. Ang maling sapatos ay parang bitag na hinihintay lang ang tamang pagkakataon. Madulas, manipis, walang suporta. At kapag pinagsama ang ganitong sapatos sa tuhod na humihina at muscle na kumukupas, recipe ito para sa disgrasya. Alam mo ba na habang tumatanda, ang hugis ng paa natin ay nagbabago? Bumababa ang arko, nababawasan ang taba sa talampakan, at ang mga litid at kasukasuan natin ay hindi na kasing aktibo ng dati. Ibig sabihin, kahit ang dating komportabling sapatos, maaring panganib na pala ngayon. Kaya ano ang tamang sapatos para sa senyor? Una, dapat may non-slip na talampakan. Hindi pwedeng kuminang-kinang na parang patag na plastic. Pangalawa, may ankle support, yung hindi natutupi-tupi sa gilid habang naglalakad. Pangatlo, may sapat na cushioning sa sakong at talampakan. Para bang niyayakap ng sapatos ang paa mo. At panghuli, dapat tamang sukat, hindi sobrang sikip, hindi rin palutang-lutang. Marami sa atin ang ayaw sa salitang orthopedic shoes dahil naiisip agad natin ay hindi maganda tignan. Pero panahon na para baguhin natin ang pananaw. Kasi ngayon, may mga sapatos ng sinadyang idisenyo para sa matatanda, magaan, stylish, at hindi halatang pangkalusugan. Hindi na kailangang mamili sa pagitan ng ganda at ginhawa. Pwede na pareho. At huwag kalimutan ang tungkol sa tsinelas sa bahay. Yung malalambot na mukhang unan pero madulas, yan ang kalaban. Maraming senior ang nadudulas sa loob mismo ng tahanan nila. Kaya kahit nasa bahay, mag-invest sa tsinelas na may rubber grip. Mura lang pero buhay ang kapalit. Kung sa punto ng buhay mo ngayon ay iniisip mong, sanay na ako sa ganito,
Tanungin mo ang sarili mo ng mas mahalagang bagay, sanay ka pa ba ring hindi matumba? Dahil ang sapatos ay hindi lang panlakad, ito ay pundasyon ng buong katawan. At kung ang pundasyon ay marupok, babagsak ang lahat sa isang iglap. Simula bukas, suriin mo ang mga sapatos mong ginagamit araw-araw. At kung kinakailangan, palitan mo. Hindi dahil uso o bago, kundi dahil deserve mong lumakad na may kumpiyansa, lakas at higit sa lahat, kaligtasan. 2 kulang sa ehersisyo ng lakas. Kapag narinig natin ang salitang ehersisyo, ang unang naiisip ng marami ay jogging, gym o aerobics na may malalakas na tugtog. Pero para sa isang senior na lampas 60, hindi ito tungkol sa pagpapapayat o pagbata muli. Ito ay tungkol sa kaligtasan at kakayahang bumangon. Sa bawat taong lumilipas pagkatapos ng edad 50, natural na bumababa ang ating muscle mass o laman loob ng katawan. At ang masaklap, hindi ito ramdam kaagad, hindi mo mapapansin. Hanggang isang araw, hindi ka na makabangon mula sa mababang silya nang hindi umaalalay sa tuhod. O kaya'y kapag nadapa ka, hindi ka agad makabawi ng balansi. Ang kondisyon na ito ay tinatawag na sarcopenia at hindi ito parte ng normal na pagtanda. Ito ay resulta ng kakulangan sa paggamit ng kalamnan. Parang makina, kapag hindi pinapaandar, kinakalawang. Kaya kung iniisip mong sapat na ang paglalakad lang sa palengke o pagwawalis sa bakuran, isipin mong muli. Oo, aktibo ito. Pero hindi ito sapat para palakasin ang mga pangunahing kalamnan mo, lalo na ang core, binti at balikat. Ano ang dapat gawin? Hindi mo kailangang bumili ng gym membership. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling kagamitan. Sa totoo lang, kahit nasa bahay, sa loob ng 10 hanggang 15 minuto, 3 beses sa isang linggo, malaking tulong na. Narito ang ilang halimbawa ng simpleng ehersisyo: wall push-up, tumayo sa harap ng pader, at dahan-dahang itulak ang katawan, pabalik at paharap. Seated leg raises, habang nakaupo sa silya, itaas ang isang paa at i-hold ng 5 segundo. Arm curls, kahit may bote lang ng tubig bilang pabigat. Hindi mo kailangang mapagod, ang kailangan mo lang ay konsistensya. Sa loob lamang ng ilang linggo, mapapansin mo, mas madali kang makabangon, mas magaan ang buhat ng grocery bag, mas malakas ang katawan sa bawat hakbang, at ang pinakamahalaga, mas mabilis kang makakabawi kapag nadulas o natisod ka. Kasi kapag malakas ang core at binti mo, may sapat kang kontrol para iangat muli ang katawan mo bago pa man bumagsak. Ang lakas ay hindi lang pisikal. Ito rin ay emosyonal. Kapag alam mong kaya mong tumayo, mas may kumpiyansa kang gumalaw, mas lumalawak ang mundo mo, mas nakakalabas ka, mas nababawasan ang takot. Walang edad ang pagtutuwid ng katawan, walang huli sa pagbangon ng lakas. Simulan mo ngayon, walang perpektong oras. Sa bawat pag-unat ng kamay mo, sa bawat buhat kahit gaano kaliit, yan ang hakbang mo tungo sa mas ligtas, mas matatag na buhay. 3 hindi napapansin ang pagbabago sa paningin. Hindi lahat ng pagkatumba ay dahil sa paa. Minsan ang dahilan nasa mata. Kung ikaw ay higit sa 60 anyos, malaki ang posibilidad na ang paningin mo ay hindi na kasing linaw ng dati. At kahit may salamin ka, baka hindi na ito tumutugma sa kasalukuyang pangangailangan ng mata mo. Pero dahil unti-unti itong nangyayari, hindi agad napapansin. May mga seniors na nadadapa sa gabi o nababangga sa gilid ng mesa. Akala natin, simpleng pagkadulas lang. Pero kapag tinanong mo, malabo ba ang paningin mo? Madalas ang sagot, hindi naman. Sanay na ako. At yan ang delikado. Kapag ang isang bagay ay naging normal sa kabila ng panganib, doon tayo nagiging bulag sa tunay na problema. Alam mo ba na ang pagbabago sa paningin ay direktang konektado sa balanse? Ang mata ay nagsisilbing gabay ng utak sa paggalaw. Kung mali ang nakikita mo, mali rin ang kilos mo.
1 pulgada lang ng maling hakbang, sapat na para mawalan ka ng balanse. May 3 bagay na dapat suriin. Salamin. Kailan mo huling pinacheck ang grado? Kung lampas 1 taon na, panahon na para magpa-examine. Lente. Nakakatulong ang anti-glare at contrast-enhancing lenses lalo na sa mga low-light area. Ilaw sa bahay. Ang madilim na pasilyo o CR ay parang patibong. Maglagay ng LED plug-in lights sa kwarto, hallway at banyo. Kahit simpleng nightlight lang, pwede ka nang gumalaw na may kumpiyansa tuwing gabi. At hindi lang yan. Ayon sa mga optometrists, kapag kulang ka sa contrast perception o yung kakayahang makita ang kaibahan ng kulay ng isang bagay sa paligid nito, mas malaki ang tiyansa mong hindi mo makita ang gilid ng step o ang basa sa sahig. Kaya kahit may ilaw, kung mahina ang contrast sensitivity mo, parang madilim pa rin ang paligid. Bukod sa salamin at ilaw, mahalaga rin ang gawi sa gabi. Ugaliing magbukas ng ilaw bago tumayo mula sa kama. Huwag nang magmadaling lumakad sa dilim kahit pakabisado mo ang layout ng bahay. Sa edad natin, minsan ang labis na tiwala ang nagiging sanhi ng aksidente. At ngayon, gusto kong tanungin ka, nakaramdam ka na rin ba ng panlalabo ng mata sa gabi? May pagkakataon na ba na muntik ka ng madapa dahil hindi mo nakita ang gilid ng hagdan o ang basahan sa sahig? Kung oo, i-comment mo sa baba ang salitang "Number 3, ako yan" para malaman naming hindi ka nag-iisa. Minsan, isang simpleng komento lang mula sa'yo, pwedeng magpaalala sa iba na kailangan na rin nilang kumilos. Wala kang dapat ikahiya kung humihina ang paningin. Ang mas mahalaga, may ginagawa ka para protektahan ang sarili mo. Ngayong araw, suriin mo ang salamin mo. Linisin mo ito. Tingnan mo kung updated pa ang grado. Tapos ikutin mo ang bahay. I-on ang mga ilaw. Palitan ang mga kupas na bumbilya. Dahil kung gusto mong manatiling matatag ang katawan mo, siguraduhin mong malinaw ang nakikita ng mata mo. 4 na hindi pagbibigay pansin sa side effects ng gamot. May mga araw talaga na kahit maayos ang tulog mo at sapat ang kain, may kakaiba kang nararamdaman. Parang ang bigat ng ulo, umiikot ang paligid o pakiramdam mo'y parang lutang. Akala ng iba, normal lang yan. Pero minsan, ang ugat pala nasa gamot na iniinom araw-araw. Maraming seniors ang may maintenance medicine para sa alta presyon, diabetes, arthritis o iba pa. Pero hindi alam ng karamihan na habang tumatanda, nagbabago ang paraan ng katawan sa pagtanggap sa mga gamot na ito. Ang dating tamang dosage maaring masyado na palang mataas sa edad 70. At kung may iniinom ka pang ibang supplements o over-the-counter vitamins, mas mataas ang tsansa ng interaksyon na pwedeng makasama. Ayon sa mga eksperto, isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkadulas o pagkawala ng balanse sa matatanda ay ang mga side effect ng gamot. Pero hindi ito agad napapansin dahil iniisip natin, sanay na ako rito o lagi ko na itong iniinom. Kung nakakaranas ka ng pagkahilo, parang bagsak ang enerhiya mo buong araw, mabagal kang gumalaw o bigla kang nababalanse, tanungin mo ang sarili mo, baka hindi katawan mo ang problema, baka gamot mo na ang nagpapahina sa'yo. Nararanasan mo ba ito? Kung oo, subukang gawin ito ngayon pa lang. Gumawa ng simpleng talaan ng mga gamot na iniinom mo araw-araw. Isama pati oras ng pag-inom at kung may naramdaman kang kakaiba pagkatapos. Sa susunod na check-up, ipakita ito sa doktor mo, lalo na kung may nararamdaman kang pagkahilo o biglaang panghihina. Dito natin ipakikilala si Mang Arturo, 76 na anyos. Sa loob ng ilang linggo, nakakaranas siya ng madalas na pagkahilo. Isang gabi, habang bumabangon mula sa upuan, papunta sa banyo, natisod siya sa mesa. Hindi siya tuluyang bumagsak, pero mula noon, natakot na siyang gumalaw ng mabilis. Kinabukasan, binasa niya ang label ng iniinom niyang gamot sa alta presyon. Nandoon sa pinakababa, maaaring magdulot ng pagkahilo o pagkawala ng balanse.
Nang ipakita niya ito sa kanyang doktor, inadjust ang dosage. Pagkatapos ng ilang araw, nawala ang hilo. Bumalik ang normal niyang lakas. Muli siyang nakakalakad ng may kumpiyansa. Hindi kahinaan ang magtanong tungkol sa iniinom mong gamot. Katalinuhan ito. At higit sa lahat, pangangalaga sa sarili. Ngayong araw, silipin mo ang mga label ng gamot mo. May mga salitang tulad ng drowsiness, dizziness, o may affect balance. Kung meron, huwag kang mag-atubiling magtanong. Tandaan mo, ang simpleng kaalaman ngayon pwedeng maging dahilan ng kaligtasan mo bukas. 5 umaasa sa muebles imbes na gumamit ng tungkod. Sa una, parang natural lang. Hawak sa gilid ng mesa habang dumadaan. Kakapit sa upuan habang dumudungaw sa bintana. Umaalalay sa pader habang tumatawid ng sala. Pero kung titingnang mabuti, may pattern na unti-unti na tayong umaasa sa mga bagay sa paligid para lang makalakad. Ang tawag dito ay furniture walking. Isa ito sa mga hindi napapansin pero delikadong senyales na kailangan na ng suporta. At hindi lang ito masama dahil hindi ito ligtas. Masama rin dahil nagbibigay ito ng maling tiwala. Ang muebles sa bahay ay hindi dinisenyo para sa balanse. Hindi ito pantay, hindi ito palaging naroroon sa tamang lugar. At kung minsan, kapag kailangan mong kapitan, wala siya. O mas malala pa, siya pa ang dahilan ng pagkadulas mo. Maraming seniors ang ayaw gumamit ng tungkod. Sa pakiramdam nila, kapag may tungkod ka, ibig sabihin may kapansanan ka na mahina ka, na matanda ka na. Pero ang totoo, ang hindi paggamit ng tungkod kahit kailangan mo na. Doon nagsisimula ang tunay na panganib. Kung paminsan-minsan ay nadudulas ka, nadadapa, o parang may kaba ka kapag tumatayo o lumalakad, dapat mo nang tanungin ang sarili mo. Mas pipiliin ko bang matumba o humawak sa tamang suporta? Ang tungkod ay hindi simbolo ng kahinaan. Isa itong kasangkapan na nagbibigay ng tamang balanse, proteksyon sa tuhod at balakang, kumpiyansa sa paglalakad, kalayaan na makagalaw ng hindi umaasa sa iba. Hindi mo kailangang hintaying madapa para lang aminin na kailangan mo na ng suporta. Dahil kapag dumating ang araw na yon, baka huli na ang lahat. Ayon sa mga physical therapists, ang mga seniors na gumagamit ng maayos na disenyo ng tungkod ay mas bihirang madapa, mas maayos ang postura, mas mataas ang kalidad ng paggalaw sa loob ng bahay. May mga tungkod ngayon na magaan, matibay, may rubber base, at may stylish na disenyo. Hindi ito nakakahiya. Sa totoo lang, marami ang humahanga sa matatandang marunong mag-ingat. Kung nakakaramdam ka na ng panghihina sa tuhod o binti, huwag kang mahiyang sumubok. Minsan isang simpleng tungkod lang ang kailangan para bumalik ang kumpiyansa mong tumayo ng tuwid. Hindi ito tungkol sa edad, ito ay tungkol sa pagpili ng kaligtasan kaysa sa panganib. Ito ay tungkol sa katalinuhan na kilalanin ang katawan mo at suportahan ito kung kailan niya kailangan. Ngayong gabi, habang naglalakad ka paalis ng sala papuntang kwarto, pansinin mo, ilang beses ka bang kakapit sa muebles? At tanungin mo ang sarili mo, kung wala ito, tatayo pa rin ba ako ng diretso? Kung ang sagot ay hindi ko alam, baka panahon na para piliin mo na ang tamang kasangga, isang tungkod na tutulong, hindi hahadlang. 6 na hindi pagsasanay sa balansi. Tahimik ka lang bang nakaupo buong araw? O baka naman palaging nakaabang sa TV, hawak ang remote, walang kahit anong kilos? Kung ganyan ang naging pang-araw-araw mong routine, hindi mo siguro napapansin. Unti-unti nang humihina ang iyong balanse. Maraming seniors ang iniisip na ang balanse ay basta na lang nawawala dahil sa edad. Pero ang totoo, gaya ng lakas ng katawan, ang balanse ay kayang sanayin at paunlarin. Hindi mo kailangang maging atleta para lang ma-maintain ito. Kailangan lang ay tamang galaw, tamang pag-iingat at kaunting disiplina araw-araw. Ang hindi pagsasanay sa balanse ay nagdudulot ng mas mataas na panganib ng pagkadapa.
panghihina ng core muscles at lower back, kawalan ng kumpiyansa sa bawat hakbang, pag-iwas sa mga aktibidad na dati mong kayang-kaya. Isang simpleng halimbawa, may nakita ka bang hagdan? Dati, paakyat ka agad. Pero ngayon, tinititigan mo muna. Nagdadalawang isip ka. Iyon ay senyales ng bumabagal na reflexes at balanse. Ayon sa mga eksperto, ang pagsasanay sa balanse araw-araw, even 10 minuto lang, ay may malaking epekto. Pwedeng sa pamamagitan ng pagtayo sa isang paa habang nagsisipilyo, dahan-dahang paglalakad paharap at paatras, side leg raises habang hawak ang isang upuan, pag-practice ng Tai Chi o simpleng stretching exercises. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit o gym. Ang kailangan mo lang ay pagtutok at kaunting oras. Sa bawat araw na pinipiling hindi kumilos, pinapahina mo ang sariling kakayahang manatiling ligtas. Isa pa, kung palagi mong sinasabi sa sarili mo na, okay lang ako, kahit madalas ka nang nadudulas o nawawala ng balanse, baka panahon na para kilalanin ang katotohanan. Dahil minsan, ang pagiging matapang ay hindi lang yung nagtatapang-tapangan, kundi yung handang tumanggap ng tulong at gumawa ng paraan. Paalala rin ng mga physiotherapists, kapag sinanay mo ang balanse mo, hindi lang ito para sa sarili mong kaligtasan. Nakakatulong din ito para mapanatili mong mag-isa ang iyong kalayaan, makapunta sa palengke, makapaglakad sa simbahan, makabisita sa apo, nang hindi palaging umaasa sa kasama. Ngayong araw, bakit hindi mo subukang magsimula? Kahit 5 minuto lang sa umaga, tumayo sa tabi ng mesa, ipikit ang isang mata, iangat ang isang paa. Kamusta? Madali ba? Kung nahirapan ka, huwag kang mahiya. Normal yan sa simula. Pero huwag mong hayaang maging permanente. Pwede ka ring maghanap ng simpleng routines online or humingi ng tulong sa community center. May mga grupo ng seniors na nagsasagawa ng grupong balanse at mobility sessions. Bukod sa physical benefit, may bonus pa. Mas lumalawak ang social connection, nababawasan ng lungkot at nadaragdagan ng saya sa araw-araw. Tandaan, ang katawan ay parang halaman. Kapag hindi mo inaalagaan, unti-unti itong malalanta. Pero kapag binigyan mo ng kaunting araw, tubig at galaw araw-araw, muling sisigla ito. Magsimula ka ngayon. Isang hakbang lang, isang simpleng galaw lang, at baka bukas, mas maayos ka ng makalakad, mas diretso ka ng makatayo, at mas buo na ang kumpiyansa mong humarap sa bawat araw. Ang balanse ay hindi lang pisikal, isa rin itong simbolo ng pagkakapantay-pantay sa loob mo, ng katahimikan, ng lakas, at ng pananampalataya sa sarili mong kakayahan. 7 kulang sa inuming tubig araw-araw. Tuwing umaga, nagkakape ka ba agad pero nakakalimutan mo nang uminom ng tubig? O baka na may halos buong araw kang walang iniinom maliban sa isang baso tuwing tanghalian? Kung oo, hindi mo lang ipinagkakait ang hidrasyon sa katawan mo. Maaring unti-unti mo ring pinapahina ang balanse mo. Hindi alam ng karamihan, pero ang kakulangan sa tubig ay isa sa mga tahimik na dahilan ng pagkahilo, pagkapagod at kawalan ng koordinasyon. Sa mga seniors, ang ganitong kondisyon ay lubhang mapanganib. Bakit? Dahil habang tumatanda tayo, humihina ang ating natural na pakiramdam ng uhaw. Hindi tulad ng bata, ang isang 70 taong gulang na katawan ay hindi agad nag-aalerto na nauuhaw na siya. Kaya kahit akala mong sapat ang iniinom mong tubig, baka matagal ka ng dehydrated at hindi mo lang alam. Kapag kulang ang tubig sa katawan, nababawasan ang dami ng dugo, mas kaunting oxygen ang umaabot sa utak. Bumababa ang blood pressure, pagkahilo o pag-ikot ng paningin. Nanlalambot ang kalamnan, bumababa ang lakas ng core at binte. Nagiging sluggish ang reflexes, nahuhuli ang reaksyon sa hindi inaasahang kilos. Lahat ng ito ay direktang konektado sa balanse. Sa madaling salita, kapag kulang ka sa tubig,
hindi lang pagod ang mararamdaman mo. Pati ang lakas ng pagtayo mo, tibay ng hakbang, at bilis ng pag-react sa biglaang sitwasyon ay maaapektuhan. Minsan, isang maling apak lang sa sahig o hagdan ay sapat na para madapa. Ang masaklap, ang dehydrasyon ay madalas hindi halata. Akala mo lang pagod ka, pero sa totoo lang, kailangan mo lang uminom. Ilan sa mga senyales na dapat bantayan: tuyong labi, madilim na ihi, pananakit ng ulo, kawalan ng focus, pagkahilo kapag biglang tumayo. Paano ito maiiwasan? Narito ang ilang simpleng gawi na pwedeng simulan kaagad. Uminom ng isang basong tubig pagkagising sa umaga. Bago ang kape, bago ang almusal, magdala ng maliit na tumbler kahit nasa bahay lang. Maging visible ito para maalala mong uminom. Mag-set ng timer o alarm kada 2 hanggang 3 oras bilang paalala. Gumamit ng water tracker apps kung tech-savvy ka o may kasamang apo na pwedeng tumulong. Magdagdag ng natural flavor gaya ng kalamansi, pipino o mint kung ayaw mo ng plain na tubig. Huwag kang matakot sa paghihinang madalas. Mas mabuti na ang hydrated kaysa mapanganib ang kalagayan mo. Tandaan, ang tubig ay hindi lang pampawi ng uhaw. Ito rin ay sandata laban sa pagkahilo at pagkadapa. May mga pag-aaral na nagsasabing kahit 2% dehydrasyon lamang ay may malaking epekto na sa balance at concentration ng isang tao. Kaya kung gusto mong manatiling matatag ang iyong paglalakad, hindi sapat na malakas ang tuhod mo. Dapat sapat din ang tubig sa katawan mo. Ngayong araw, subukan mong bilangin, ilang basong tubig ba talaga ang naiinom mo? Kung kulang sa 6 hanggang 8 baso sa isang araw, baka ito na ang dahilan kung bakit minsan ay parang nanginginig ang tuhod mo o madalas kang nauupo dahil parang umiikot ang paligid. Ang katawan mo ay parang makina. Kung walang sapat na tubig, hindi ito makakagalaw ng maayos. Hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula, 1 baso lang muna. 8 delikadong kalagayan sa loob ng bahay. Isang gabi habang pauwi si Mang Celso mula sa kusina, hindi niya napansin ang medyas ng apo niyang naiwan sa sahig. Madilim ang paligid dahil patay ang ilaw sa hallway. Pag-apak niya, dumulas ang paa niya sa sahig at bumagsak siya ng buong bigat. Mabuti na lang at may kapit siyang silya na agad niyang nahawakan, kung hindi ay baka nabalian siya. Hindi lang si Mang Celso ang nakakaranas nito. Ayon sa mga datos, karamihan ng aksidente ng mga matatanda sa loob ng bahay ay nangyayari hindi dahil sa panlabas na panganib, kundi sa loob mismo ng kanilang tahanan. At ang malungkot pa rito, karamihan sa mga aksidenteng ito ay maiiwasan sana. Ang bahay na akala natin ay ligtas ay maaari ring maging panganib. Narito ang ilan sa mga tahimik pero mapanganib na kondisyon sa bahay. Maluluwag o nakausling carpet o basahan. Madidilim na bahagi ng bahay tulad ng hallway o banyo. Mga kable o extension cords na nakakalat. Makinis at madulas na tiles lalo na kapag basa. Mga bagay na hindi na ibalik sa tamang lagayan tulad ng tsinelas, laruan ng apo o walis. Kadalasan hindi napapansin ang mga ito dahil sanay na raw. Pero sa katawan ng isang senior na hindi na kasing bilis at tibay ng dati, isang pagkakamali lang ay sapat na para mabalian o masaktan. Paano natin ito maiiwasan? Narito ang ilang practical na solusyon. Magkaroon ng sapat na ilaw sa lahat ng bahagi ng bahay, lalo na sa daanan papuntang CR, kusina at kwarto. I-secure ang mga basahan at carpet. Gumamit ng anti-slip tape o alisin na lang kung hindi naman kailangan. Ayusin ang mga kable. Ipaloob sa plastic tubing o iayos sa gilid ng pader. Linisin at ayusin ang bahay araw-araw. Siguraduhing walang bagay na nakakalat sa sahig. Gumamit ng handrail sa banyo at sa hagdan kung meron. Ang simpleng pagbabago sa pag-aayos ng bahay ay malaking tulong para sa kaligtasan ng nakatatanda. Huwag mong iasa sa iba ang ganitong bagay. Ikaw mismo ang dapat maging alerto sa paligid mo.
Tandaan, ang pag-iwas sa aksidente ay hindi lang tungkol sa katawan, ito rin ay tungkol sa pag-iingat sa dignidad mo bilang isang matalino at responsableng senior. Ngayong araw, silipin mo ang paligid mo. May nakausling basahan ba? Madilim ba sa daanan papuntang CR? Baka ito na ang tamang oras para baguhin ang ilang bagay. Dahil ang tunay na tahanan ay hindi lang komportable, ito'y ligtas din. Bonus, kapag nawawala ang balansi, nawawala rin ang kumpiyansa sa sarili. Sa dami ng senior na nakakaranas ng biglaang pagkadulas o pagkakatisod, unti-unti ring naaapektuhan ang kanilang tiwala sa sarili. Minsan, isang beses lang na madapa sila ay ayaw na nilang lumabas ng bahay, umattend ng family gathering o makipagkita sa kaibigan. Bakit? Dahil ang pagkadapa ay hindi lang sakit sa katawan, ito ay sugat din sa kanilang loob. Kapag paulit-ulit kang natatakot na baka matumba ka, ang tendency ay umiwas sa kahit anong aktibidad. Unti-unti, hindi lang ang katawan mo ang humihina, pati ang connection mo sa ibang tao ay napuputol. At ang mas malala, nawawala ang saya sa simpleng bagay tulad ng paglalakad sa park o pagpunta sa palengke. Pero tandaan, ang solusyon ay hindi ang umiwas. Ang solusyon ay maghanda. Kung alam mong malakas ang katawan mo, may sapat kang balanse at ligtas ang paligid mo, mas makakagalaw ka ng may kumpiyansa. Kaya kung gusto mong manatiling masigla, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip at damdamin, pagtuunan ng pansin ang iyong balanse. Mag-ehersisyo, uminom ng sapat na tubig, ayusin ang bahay, magpa-check up. Dahil kapag malakas ang pakiramdam mo, mas tuwid kang maglalakad. At kapag tuwid kang naglalakad, hindi lang katawan mo ang matatag, pati ang dignidad mo ay buhay na buhay pa rin. Sa huli, tandaan mo ito, ang malakas na katawan ay simula ng mas masiglang buhay. At ang balanse ay pundasyon ng lahat. Panatilihin mo ito dahil karapat-dapat ka sa isang mas ligtas, mas masaya at mas may kumpiyansang pagtanda. Sa bawat hakbang na ginagawa mo araw-araw, kasabay nito ang responsibilidad na alagaan ang sarili mong balansi, pisikal man o emosyonal. Hindi lang ito tungkol sa hindi matumba, kundi tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob, kumpiyansa at dignidad habang tumatanda. Minsan, isang maling sapatos lang ang dahilan ng pagkadulas. Minsan naman kakulangan sa tubig o gamot na may epekto. At sa iba, mismong bahay nila ang nagiging dahilan ng disgrasya. Pero sa bawat problemang ito, may katapat na solusyon. Lahat ng binanggit natin sa video ay hindi lang para matandaan mo, kundi para gamitin mo araw-araw. Ang buhay ng isang senior ay hindi patapos. Bagkus, ito'y panibagong yugto kung saan mas may karunungan ka, mas may lalim ang pag-unawa mo sa sarili mo, at mas may halaga ang bawat araw. Huwag mong hayaang mawala ang kalayaan mo sa paggalaw dahil sa mga pagkukulang na pwede namang itama. Ngayong alam mo na ang mga maling nakasanayan, ikaw na ang may kapangyarihang baguhin ang kinabukasan mo. Hindi kailanman huli para magbago, para magayos ng bahay, uminom ng sapat o mag-ehersisyo. Kaya kung naniniwala kang may natutunan ka rito o may kakilala kang dapat ding makarinig nito, paki-share ang video na ito. Mag-iwan ka rin ng komento sa ibaba kung alin sa mga nabanggit ang pinakatumama sa karanasan mo. At kung gusto mong masundan pa ang ganitong mga makabuluhang content, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel. Dahil sa gintong edad, ang bawat araw ay may saysay at ang bawat senior ay may lakas na pwedeng ipaglaban. Sama-sama nating harapin ang pagtanda ng may dangal, talino at balanse.